Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao. Yan. Ang nakakahawa sa tao, kundi yung mga lumalabas. Kaya sabi niya rito, not that which goeth into the mouth defile a man, but that which come out, yung lumalabas. Nakakahawa po yun. Di mo ba? Kung sinabi mo, oh, walang kasunod na tibiyag ko, kapsab. Nandiyan makangito, ay, winagarod kapsab. Ang patatagaro din na. Di mo ba? Ay, among kapsab, din na tumapaman di Solana Worship Center in Abay. Yung lumalabas eh. Hindi ako pinansin ni Pastor. Ay, kasi uray siyang litin, maginak litin ng pag-Diyos. Nakahawa ka ngayon. Di mo ba? Pero ang kailangan natin sa ating pong mga bibig na kailangan lumabas ay yung pagbibigay kaluwalhatian ng Panginoon. Na kahit anong mangyari, niluluwalhati po natin ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Yun po yung mga pinag-uusapan po natin. Kung tayo pupunta ng church, hindi yung mga kabiguan ang pinag-uusapan, ang kabutihan ng Diyos ang siyang lumalabas sa ating pong mga bibig. Amen. Amen. Kahit na wala kang pamasahe, naglakad ka, sasabihin mo pa rin, ang Diyos ay mabuti sa aking buhay. Hindi nagbabago ang Panginoon. Yun po yung mga kailangan pinag-uusapan. Yung kanyang kabanalan, yung kanyang kapayapaan, na kahit gulong-gulo yung ating kapaligiran, binibigyan pa rin tayo ng kapayapaan ng Panginoon sa ating kaisipan. Dagito'y dapat nga pagtutungtungan tayo. Nagtatayo man di unig di church, o nagtatayo man di war. Saan hindi puro problema, hindi po lahat ng kahirapan, kundi ang pinag-uusapan po natin, yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoong Yesus sa buhay natin. Amen. Sa pagkasabi niya, that which cometh out from the mouth. Ito po yung mga bagay na nakakahawa. Kaya kapag always blessing, speak blessing, healing, prosperity, power ang lumalabas sa bibig mo, mamamangha yung kausap mo. Sasabihin nila, sino yung Diyos mo? Saan yung church mo? Gusto ko rin maranasan. Gusto ko rin ma-feel yung presence ni Lord sa buhay ko. Di mo nahawa tuloy siya. Pero sasabihin mo, kasilag ta problema, 2024 at 7 years di church, kasilag ta. Nakatugaw naglanta. Ang dingdingin. Geonik di kapilya. Walang growth, walang pinagbago. Hindi po tayo nagmamature. Kaya sabi niya, be positive always. Next slide. Sabi niya, let us declare. Ayan, sabay-sabay po natin deklara. Let us declare that 1, 2, 3, go! I am successful! I am victorious! I am blessed! I am more than conqueror! I am healed! I am redeemed! Because I am a child of God! Amen! Yun yung lumalabas na sa ating mga bibig. That we are so successful! Not only in business, not only in family, kundi sa lahat ng area ng ating buhay. We are so victorious. I am victorious. Kahit na maraming problema, nakatindig pa rin ako, nakatayo pa rin ako, nakataas ang aking mga kamay, at umaawit ng pasasalamat sa Panginoon. Ito po yung mga taong matagumpay sa buhay. Amen. I'm blessed. Amen. Hindi yung sana yung declaration natin eh. 2025. I'm blessed, Lord. Kahit tinanggal ako sa trabaho, I'm blessed, Lord. Kahit iniwan ako, I'm still blessed, Lord. Di po ba bumaba man yung sahod ko? I'm still blessed, Lord. Yeah. Tignan niyo po yung nangyari sa Los Angeles. Alam niyo ba yung kwento na yun? Napanood ko natin sa Facebook. Diba? Nakakalungkot. Pero meron pong nag-stand out po sa kanila. Dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon, hindi po siya bumitaw.
Merong, nakakatawa, di ba? Meron pa nga yun yung nasunog na yung bahay niya. Inisip pa niya yung pusa niya. Hinanap niya yung pusa niya. Sunog na yung mga ari-arian, yung mga appliances. Nung nakita niya yung pusa niya, oh! Diba? Tingnan mo ang tao ngayon. Isipin, parang labo-labo. Nangyari na nga sa kanila, ganun pa yung reaction mo nila. I'm more than conqueror. We are more than conqueror. Amen? Amen. We are more than conqueror. Amen. Amen. We are more than conqueror. I am here. Sino na po pinagaling ng Lord sa lahat ng kanyang karamdaman? Oh! Glory to God. Praise the Lord. Sino yung na-redeem na po sa ating sa lahat ng kasalanan sa kanyang buhay? At sino na ngayon na nagdedeklara that he or she is the child of God? Amen. Amen. Ba't ko kunti nagpalakpak? Praise the Lord. Secondly, number 2 is not only more than mere belief, but you need to have a confident action. Hindi lang sa paniniwala mo, kundi may kumpiyansa po tayo sa pagkilos at paggawa na ating po pananampalataya. Hindi naman po tayo, ang sistema kasi, o mindset ng isang tao, okay na, naniwala naman ako. Hanggang doon na lang po ba? Okay na. Basta importante, naniwala ako. But according to the Bible, sabi ko niya doon na faith is death without work. Kahit na may pananampalataya tayo, kung hindi naman tayo kumikilos, gumagalaw, ay para na rin po tayo ng isang bahay na walang tumitira at walang nakatira. Ganun po isang pananampalataya. Na itimay sa kabalay, nga awat agyan ni Juning, di ba expect natin na maging marumi, at dahil alikabok na, di ba saan yan nasayaan? Ganun po yung pananampalataya natin. Katulad ng isang bahay na wala pong nakatira. As to us, church, alam ko po, naniniwala po ako, according to Philippians chapter 1 verse 6, na kung ano ang sinimulan ng Diyos sa buhay mo, siya rin po magtatapos. Amen. Amen. Huwag kang matakot kumilos, huwag kang matakot gumalaw. Huwag tayong matakot na i-activate yung ating pananampalataya. Sapagkat ang Diyos ang tumawag sa iyo at nag-umpisa ng lahat ng bagay, siya rin po ang magtatapos sa buhay mo. Kung sa panahon ito hindi mo paramdam yung pagkilos ng Lord, hintayin mo yung tamang panahon sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo natin. Amen. So sa tingin mo, tagal mo ng Kristiyano at walang pagbabago sa buhay mo, hintayin mo, kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa tapos. Sapagkat ang pangako ng Panginoon sa atin ay napakaganda. Amen. Napakaganda at napakabuti ang kalooban at kagustuhan ng Diyos sa buhay po natin. Kung sa tingin mo, walang pagbabago sa pamilya po natin, hintayin mo sapagkat hindi pa natatapos ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng pamilya mo. Amen. Amen. Kung lahat ng mga family member po natin ay hindi pa po sila Christian, hindi pa po sila ligtas, hintayin mo, kumikilos ang Lord sa kanilang mga buhay. Basta ang mahalaga, nandito ka, ipinapanalangin mo sila, nandito ka, malalim yung pananampalataya mo, nandito ka, na matibay yung pananampalataya mo, nandito ka, na nakafocus lagi ang isipan mo sa Panginoon. Alam niyo po, abang nandito ka, nagwo-work si Lord sa pamilya mo. Amen! Kahit hindi mo nakikita, pagdating mo, oh praise God, sasalubong sila na may kagalakan ng hindi sa kanilang mga labi.
Serious po yung pagkilos ng Lord eh. Di mo ba? Yung hindi natin sukat akalain nangyayari. Hindi yung yamin din, nagbayag ng mga Kristiyano, hindi nga nagtatasaan kayo nga maborn again. Hindi pamilya. Paging gana tagta, marmartik lagta ni asawa. Paging gana tagta, mapapan lagta di madyong ni misis. Inyamin kasi nga biyak. Paging gana tagta, nagatuti magmaritas si biyak ko. Lord, sugod na kaya ako. Lord, gusto na Lord. Lapas nitin Lord, basta importante. Mamati akin ka Lord. Dayayin. Ganoon na lang po ba? Sabi niya rito, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Until pawala hanggan. Hindi pa natatapos si Lord. Kung ako sakala mo, bless ka na niya ngayon. No. Masigit pa doon yung i-bless ni Lord sa buhay mo. Amen. 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 Sa tingin mo, binigyan ka na ng magandang trabaho, hanggang doon na lang ba? Hindi pa, meron pang mas nakalaan na mas magandang trabaho na bibigay sa iyo ng Lord. Sapagkat hindi pa nakatapos ang ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Paano ka mag-aani ng gulay kung hindi ka naman nagtanim? Andiyan pa po ba kayo? Amen. Paano ka i-bless, Lord? Paano ka pagpapalay kung hindi ka naman nagbibigay? Hello? Amen. Pero nga po isang kwento, di ba? Si Juan at si Pedro, magkumpare. Si Juan, galing po ng kulungan. Si Pedro po, meron po siyang pananim. Mga gulay. Sabi po ni Juan, paring Pedro, nagpipintas niya, daligin mo lang. Mabalini nga, dumawat. Itimulang tarong. Kunan ni Pedro, agtal na ka man, pare. Abay, kunan ni Juan. Kasi hindi nagmula ka, ayan mo. Hindi nagsibog na, ayan mo. Saan na tinulungan, nakadumawat ka tibula. Sabi ni Juan, ang moment pare na nakulong na. Kaya niya di rason na nakulong ka. Pinatay ko di karuba tayo nga naimot. Pinatay ko kasi yung kapitbahay natin na madamot. Ay, ganun ba? O sige pare, wala na. Ang faith hindi po ganun. Diba? Ang faith ay, ang pananampalataya hindi nga, di bale, si kuya naman nananampalataya, di, kung maliligtas siya, di maliligtas din ako. Diba? Di bale, ni Mrs. Dahil church, o nagmarmartika, umiinom bang tiara, doon ay salakan ni Mrs. may salakan ng bitin. Hindi po ganun. Diba? Kung meron po tayong aanihin na gulay, kailangan magtanim ka. Amen po ba? Amen. Birugin na ito ni Juan, paring Juan, di ba? Pag hindi naimot, kita yung banda ito ni paring Juan. Kasi ito tumawan. Kung gusto mong pagpalain ka ng Lord, magbigay ka. Amen po ba? Amen. Kung gusto mong maging mature sa pananampalataya, makinig ka ng salita ng Panginoon. Buksan mo ang Biblia. Sino po sa inyo rito nagbabasa ng Bible? Ilang beses po kayo nagbabasa ng Bible? Sino sa inyo rito nagbabasa ng once a day? Ayan, once a day. Ayan. Sino sa inyo rito nagbabasa ng once a week? Sino po sa inyo rito nagbabasa ng once a month? Sino po sa inyo rito hindi nagbabasa ng Bible? Alam niyo po bang Bible? Ito po. Ayan.
Kung gusto po natin mag-matured at lumalim yung pananampalataya po natin, ang kailangan po natin gawin, makinig tayo ng salita ng Lord.